Buti pa nga po ibang tao. Nababati ako ng Mother's Day, birthday, Merry Christmas. Pero ang sarili kong anak, binabayaan ako. Okay lang. Ang dami ko pong dinanas, sir. Mamatay na ako. Nakasakit ang ulo ko, talaga ang sakit. Sinasabulutan kong ganyan. Sa madaling araw nga, nadugo ang bunganga ko. Talagang punong-puno. Dinudugo pa ako. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Nanay Delia? Siya nga lang naman yung tao na dapat ilalapit yung kanyang sarili dahil sa kanyang karamdaman. Pero dahil sa busilak niya na puso, mas pinili niya na ilapit sa aming team ang kanyang hipag na si Nanay Minerva. Kung kaya't sa madaling salita ay siya ang naging dahilan kung bakit namin nahanap si Nanay Minerva. Talagang nangako na po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi na po ako magpapadoktor, hindi na po ako iinom ng gamot. Kayo na po ang aking doktor, kung ako pa yung inyong kukunin. Salamat po. Kung hindi naman, edi gagaling po ako. Sa likod ng mga ngiti niya noong kasama namin siya sa mga misyon namin kay Nanay Minerva ay mayroong palang matinding pinagdaraanan sa ngayon, si Nanay Delia. Ano ba nangyari sa inyo, Nanay Delia? Ano po? Nung mamatay ang asawa ko, ako'y nagtrabaho. Ako, para hindi pabigat ako sa aking pamilya, sa aking mga anak. Nakatagal naman ako. Pero 2024, October 17, sabi ko, bakit punong-puno ang bibig ko? Hindi naman ako ganito. Puno ng? Yung pala, dugo po. Na ang dami kong pasa. Dinawagan ko yung anak ko. Sabi ko, bakit ganari ako? Puro pasa. Tapos may dugo ang bibig ko. Nagpa-check up ako ko, ang baba. 7. Ang platelet nyo? Opo. Inilipat po ako sa espesyalista ng dugo. Linggo-linggo, tuwing Martes, ako'y laboratory, check up. Hanggang nagbili na nga ako ng lupa ko sa Batangas. Wala din nangyari po. Pinagbenta mo? Pinagbenta ko po kay Atilin. Yung lupa mo sa Batangas, pinagbili mo na? Opo. Para pambili ng gamot? Gamot. Saka yung naipon ko sa pamamasukan. Walang nangyari. Pamamasukan sa kasambahayan, Nanay? Opo. Nakailang taon na ako mula nung mamatay si Boy, 2020 hanggang 2024 na ako ngayon nagkasakit na. Ang dami ko pong dinanas, sir. Talaga akala ko mamamatay na ako noon. Nakasakit ang ulo ko, talaga ang sakit. Sinasabulutan kong ganyan. Sa madaling araw nga, nadugo ang bunganga ko. Talagang punong-puno. Dinudugo pa ako. Basta ang hirap po ng dinanas ko noon. Sabi ko, mamamatay na yata ako. Nabalitaan ko pa noon ay na yung kamag-anak mo pinupuntahan ka para pag-pray ka na lang daw. Opo, Totoo ba yun? Opo, lahat ng pastor po, hinihingan ko ng prayer. Ay, yung puro pasabo ang katawan ko. Sa awa naman po ng Diyos, hindi mo ako nahihilo, hindi naman ako nasalina ng dugo kahit ganun tuwing umaga ay puno ng dugo ang bibig ko. Tuwing gabi, nasakit ang ulo ko. Tapos epekto pa daw ng gamot, hindi makatulog. Sabi ko, ano ba naman doktor ito? Sa halip na makapahinga, lalong hindi makakatulog. Dinanas ko yun hanggang February na ako'y nainom ng gamot. Noong pong December na huli kong check-up, 2024, ang daming gamot na nireseta sa akin. Umorder pa sa Cavite, doon ko pa ino-order yung mamahaling gamot. 12,000 ang 28 tablet. Bali 36 tablet yun. Di bali 24,000 yun. Nag-second opinion pa po ako sa Quezon City.
Kaso yun daw gamot, hindi pampataas ang platelet, kundi pampalakas ng mga organ sa loob. Wala din po nangyari tuwing magpapalaboratory, 7. Mababa pa rin. Opo, talaga hindi po nataas kung ano-ano nang kinakain ko, kung ano nang iniinom, mga panlaga. Binibigyan ako ng aking amo ng pera, pambili ng, tsaka mga atay-atay. Ano pong nangyari Nanay Delia? Paano po kayo kahit paano nakasurvive? Yun nga po, sa prayer talaga po ako umasa. Nung mamatay po ang doktor ko, kahit masama, nakapagpasalamat po ako. Ako, Lord, salamat po at wala nang magre-reseta sa akin ng sala. Alam namang hindi nataas, gayon ng gayon, 7. Tuloy pa rin ang reseta. Pero ako'y humingi rin ng tawad sa Panginoon sa nasabi ko. Nung maubos na ang aking gamot, talagang nangako na po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi na po ako magpapadoktor, hindi na po ako iinom ng gamot. Kayo na po ang aking doktor, kung ako pa inyong kukunin. Salamat po. Kung hindi naman, edi gagaling po ako. Hanggang 2025 po ang dinanas ko. Yung pamamasa. Pero hindi na ako nainom ng gamot. Kasi may nagbigay sa akin ng insure. 2 lata. Nagdire-diretso po ang inom. Walang patlang kasi 2 latang malaki binigay sa akin ng taga-charts. Nagpa-check up ako. Naging 96. Natuwa ako. Ako mataas na, 96. Nung wala na pong gatas, wala nang ibili. At sa gamot nga nakapokus bagsak uli, 7. Sabi nung anak ko, Mami, tayo maghanap ng ibang doktor. Sa Baidaw, mayroon. Bukod ako, ayaw ko na. Ayaw ko na magpa-doktor. Ayaw ko na minom ng gamot. Bahala na sa akin ng Diyos. Kaya pala nanay, nung tinanong kita na sabi kasi ng GMA noon, dahil si nanay ang naging sanhi kung paano nakilala namin si nanay nanay Minerva, ay baka daw gusto ni nanay na matulungan siyang mapagamot ng GMA sa ospital. Kaya pala tinanggihan mo yun. Opo, suko na po ako. Talagang sa Panginoon lang ako nagtiwala. Hanggang ngayon nagtitiwala. Sabi ko sa Panginoon, sa iyo ko po isusuko ang buhay ko. Kayo po ang bahala. Kayo may pag-ari ng buhay ko. Pero nitong mga nakaraan, nakalipas na araw, bakit may nabalitaan na kung bumabalik daw yung ano mo? Opo, nung first week ng May, nagkapatapo ako dito malaki, saka dito. Tapos may maliliit. Kaya po naisipan ko, humingi na ako ng tulong sa inyo. Pinasabi ko kay Ate Hilin. Ako, Ate Hilin, pasabi naman kay Sir Marcos, hindi ko lang siya matagpuan. Alam niyo, sa totoo lang guys, dapat talaga nung una, yung naglapit sa kanya sa atin, ang pinapatulungan si Nanay Delia. Siya yung nangangailangan that time ng tulong. Pero nakita nating lahat na imbes na patulungan niya yung sarili niya, dinala niya tayo dito kay Nanay Minerva that time. Imbes na para sa sarili na lang niya, unahin yung sarili niya, pero mas inuna pa niya yung ibang tao, di ba? Kaya ngayon na nalaman ko nga na ganitong bumabalik yata yung nararamdaman ni nanay, bakit? Wala ka nang naiinom? May nagturo po sa akin malunggay. Sabi, ilaga ko daw. Sabi ko, hindi ko na ilalaga, i-blender ko. Yung hanggang ngayon, nainom ako ng malunggay. Pag may pera, nakakabili ng gatas. Yun ang mga anak kong lalaki. Walang pakialam sa akin. Hindi malamang kinukumusta kung ako'y buhay pa, kung magaling na. Yung sinasabi mo sa akin dati nung nasa Manila tayo? Opo, humingi ako ng panggatas. Wala daw pera. Eh di, huli at muna kong hingi yun sa kanya. Sabi ng anak ko, tapo, Inay, huwag mo nang isipin si Tutoy. Kung ayaw niya magbigay, nakakaraos naman tayo 3 beses isang araw kumain. Yung babae ko naman, nagtatrabaho din sa kanyang tiyahin. Kulang din naman sa kanilang pamilya. Kaya nga ako'y namasukan ng Ito namang kasambahay. lalaki mong anak,
May pamilya na? May pamilya din po. Ibig ko sabihin naman, kahit baga Kamustahin. kumustahin ako, Ayan yung kinukwento sa akin ni Nanay Delia, nasa Maynila kami that time. Sabi niya, parehas kami ng sitwasyon ni Nanay Minerva ngayon. Sabi niya, na siya, si Nanay Minerva, hindi din nakakausap ang kanyang isang anak. Siya, wala daw pinagkaiba yung ni kamustahin daw siya ng isa niyang anak. Hindi daw siya kinakamusta. Kung kamusta ka na, buhay ka pa ba? Di ba? Humihinga ka pa ba? Kahit Kamusta po yung anong- pakaramdam mo? kahit po anong okasyon sa buhay ko, Wala. wala po. Ay, grabe. Buti pa nga po ibang tao, nababati ako ng Mother's Day, birthday, Merry Christmas. Pero ang sarili kong anak, binabayaan ako. Okay lang. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil siya binigyan ko ng buhay, naipangalan ko siya, ayun na lang. Salamat sa Diyos. Siya nabigyan ko ng buhay. Pero yung paghingi ko, una at huli kong ginawa sa kanya, hindi na mauulit yun. Kaya ako'y namasukan ng kasambay eh. Ayaw ko maging pabigat sa mga anak ko. Kasi ito, nangyaring problema. Nagbuhat lang po ako noon ng balita, timba. Dinugo ako sa baba ng platelet. Ngayon po Nanay, nagpa-check up ka na ulit? Hindi nga po ako nagpapacheck up. Hindi ka pa nag-check up ngayon? Huli ko pong check up ito, tumastas naman, 78. Yun yung pinakahuli. Opo. Pero itong nagkapasakan itong nakaraan, hindi pa? Hindi pa po. Pinagpa-pray ko na lang. Ako, ikaw na, Lord, ang talagang manggagamot ko. Ang naapektuhan sa akin noong tuhod. Pagsampa ko sa jeep, pag ako'y sisimba, ang hirap, para ako'y magsusungasob. Pero hindi po yun nakadlang, para ako'y hindi magsimba sa Kanya. Hindi magpasalamat. Kahit masakit ang tuhod ko, tuloy ang simba kahit sa linggo, pag-araw ng linggo. Sawa naman Diyos ay, nawala na ang sakit ang tuhod ko. At talaga ako, hirap na sumampa sa jeep. Pati salamat sa Diyos, hindi ako nasalina ng dugo. Noon, sana ako'y ibubon maro. Eh, hindi naman natas ang aking platelet, 7 pa rin. Hinihingan ako ng 60,000. Bone marrow lang po yun, yung wala pa mga check-up at saka gamot. Eh, hindi nga po nataas, 7. Ako, ano bang doktor ito? Alam na hindi nataas ang platelet ko sa gamot. Tayo pa rin ang nire-reseta. Pati ang kuwan hindi makatulog. Sa alim nga ay makakatulog. Pati ito, namaga ito. Parang panas. Kailan mo po Nanay Delia huli nakausap yung anak mo? Sino pong anak? Yung lalaki. Hindi ko po yung nakakausap. Matagal na. Hindi rin po nagchat-chat sa akin. Naisip ko lang, parang nag-sync lang sa isip ko yung yung mga time na ako nga yung sa nanay ko nung nabubuhay siya. Para syempre 'di ba, may pamilya na ako, kailangan ko silang sustentuhan. Pero kahit pa paano, naglalaan ako ng konting budget para mabigyan ko man lang yung nanay ko. Kahit na sabi ko na lang sa kanya huwag mo na lang sabihin sa iba na nagbigay ako sa iyo kasi baka naman sabihin may pamilya na ako, bakit hindi yun yung priority ko. Kahit paano, pasikreto ko binibigyan yung nanay ko kasi alam ko bumibili siya ng gamot. Tapos nung mga panahon na yung nanay ko ay nandiyan sa akin at nagpapacheck up siya, ginagamit niyang pera sa pagpapacheck up niya, yung sarili niyang pera. Nung nawala siya, sobrang guilty ko noon kasi dapat ako yung nagbabayad ng lahat ng niya, check up. Tapos ikaw, di ko man lang kamustahin. Kumusta, hindi man lamang po. Pero siya, bawat okasyon ng buhay niya, binabati ko po siya. Maging Father's Day, basta lahat ng okasyon, hindi ako nakakalimot bumati sa kanya. Walang reply. Alam niyo kasi Nanay Delia, alam niyo naman na hindi reason ang meron ng pamilya na kapag kailangan ka ng magulang mo, hindi ka malang makagawa ng paraan, di ba Nay? Opo, yun nga lang, reply lang. Hindi kasi reason yun sa isang lalaki na may pamilya. Di ba? Gawa ng kunting paraan kung ano yung makakayanan na may abot sa magulang kung may nararamdaman, di ba? Ano
Opo, sinabi ko sa kanya noon, kasagsagan ng pasa ako, yung talagang puro pasa. Wala. Walang sinabi, Inay, kumusta ka na? Wala. Magkakaiba talaga na yung anak ano na eh. Opo. Hindi pare-para sa mga anak. Nakukuha ko sa inyo, sa totoo lang, ewan ko pero kung ako sa inyo, huwag yung sayangin yung pagkakataon na buhay pa yung magulang nyo. Kasi swerte kayo at may nanay pa kayong pwedeng puntahan, may nanay pa kayong pwedeng yakapin, may nanay pa kayong pwedeng makausap. Swerte nyo. Ako kung sa lahat sa buhay ko, kung ano yung pwedeng ibalik yung buhay yung nanay ko eh. Pero kayo na buhay yung nanay nyo, hindi nyo man lang ano. Yung pinagpapasa Diyos ko na lang po. Kung balang araw ako'y tatawagan, salamat. Kung hindi, salamat din. May dalawa pa naman akong anak at apo na nagmamahal sa akin. Kaya ayun. Ngayon po Nanay Delia, ano po ba yung wala sa inyo? Bakit nagkakaroon ulit kayo ng pasapasa? Ano ba? Wala kayong gamot? Wala kayong iniinom na Baka gatas? po nagkukulang ako sa gatas kasi ako po nahihiya saan akong humingi. Siyempre, Tinitiis mo na lang. tinitiis ko na lang kasi may nag-aaral siyang anak, nag-iisa siya. Kung ibili ako, di salamat. Kung may pera sila, di salamat din kung may ibibili ako. Hindi ako nahingi ng para sa sarili ko. Kung may sobra silang pera at ako'y may ibibili, salamat na lang sa kanila. Ganun na lang po ako. Minsan nga lang ako humingi doon sa anak ko eh. Tinanggihan pa ako eh. Mas, ano kasi yun, para sa isang magulang. So talagang ano, nasabi nila na ang nanay ganun. Kapag nagsabi sa'yo na isang beses at kumbaga hindi mo man lang nabigyan ng atensyon, asahan mo susunod, wala ka na maririnig talaga dyan. Ganyan kasi ang magulang. Okay. Nung mawala ang pasa ako ay noong January 2026. Nagkakapasa ako noon hindi man karamihan, mga pailan-ilan lang. Pero talagang nawala nung pasa ako ay noong January. Kaya lang naging ulit nga nung first week ng May. Hindi na eh. Kung saan ako nagkapasa nung una, dito rin lumabas. Saka dito sa hita. Kaya lang, bahala na ang Diyos sa akin. Pero sa tingin mo na Delia, yung gatas ang isa sa nagbibigay sa'yo ng ano dati talaga? Opo, na masustain kasi na hindi ka magkaroon ulit ng pasa. opo, kasi nadanasan ko po nung ako'y bigyan ng taga-charge ng 2 lata. Doon mo nakitang nagbago, may Opo, nagbago. tumaas ng 96. Tuwa ko na nga po at kako'y magaling na ako, 96. Ay hindi na pa uli ako nabigyan ng taga-charge ng kawan. Siyempre, mahal nga yun. Magkano ba umaabot ang isang lata nun? Alam ko medyo may... Tuto po ang bili ko. Ang isang lata. Opo. Gano'ng kalaki? Yun yung pinakamalaki niya? Hindi po, 800 grams. Ginagawa ko po ay 2 scoop lang para umabot ng Gano'ng katagal umaabot sa yun? 1 buwan po pag tipid. Okay. Pag po regular na inom, 20 lata eh ang nakuha ko. Yun nga, yun na subukan ko doon sa bigay ng taga-charge. Yung bigay sa yung 2 lata, umabot ng gano'ng katagal yun? 1 buwan po. Kasi buwan. ang sabi sa akin, 4 na scoop o 5 Yun ang scoop. dapat. Opo. Kaso tinitipid mo kung minsan dahil Opo, pero kalahati lang. para lang Kalahati lang. tumagal. Opo, kalahati lang mag na tubig para may lasa naman po. Kaunti lang na tubig para may lasa, makainom lang. Eh ako nahihiya sa mga anak ko eh. May pinag-aaral. Kanyang lahat. Tubig, pagkain, ilaw. Eh, wala na rin naman yung asawa. Ay, kaya sabi ko eh, bahala na ang Diyos sa akin. Kung ako'y kukunin, hindi. Kunin. Hindi ko naman pag-aari ang buhay ko eh. Okay. Pero may tanong ako sa inay. Ano po naisipan nyo nung panahon na kayo dapat niyo pupuntahan namin? Bakit mas pinili mong puntahan natin si Nanay Minerva nun? Kasi nagpunta nga po ko dito ay nakita ko sirang-sira ang bahay ni Ate Bebot. Natulo ang bubong, tapos nakahiga siya din eh. Tapos walang dingding. Sabi ko, okay pa naman ako. Hindi ako pababayaan ni Lord. Si Ate Bebot na lang ang bigyan ng tulong. At mas nangangailangan po siya. Kaya ayun, sabi ko nga sa Ate Hilin, mas nangangailangan yung hipag ko. Nung time na yun, na nag-interview kami na Nanay Minerva, nakita ko si Nanay Delia na iyak din na paglabas namin.
Ba't ka naiyak nung mga oras na yun? Kasi nagpapasalamat po ako sa inyo at pinakinggan nyo ang aking hiling. At ako gayawang awa, wala akong may tutulong din ng pinansyal. Wala akong may tutulong kahit ano sa kanya eh. Ayun na lang ang ginawa ko. Ikaw nga mismo dapat ng mga oras na yun nangangailangan ng tulong. Di ba, Nay? Opo, masaya naman po ako. Walang naging maayos ang buhay ni Ate Bebot. Kaya lang nga ako'y lumapit sa inyo. Baka sakali. Baka sakali nagkapasa nga uli ako, yun. So guys, ito, si Nanay Delia po ay nahiya siya sa atin magsabi, sa totoo lang. Ay hindi siya makapagsabi sa atin. Kaya dun sa isa sa kamag-anak niya na nakausap namin, sabi nga ay kinakailangan ni Nanay Delia sa ngayon ng tulong dahil nga ang kanyang mga anak sa ngayon ay hindi pa niya totally pwedeng maasahan dahil siguro arimuhan din sa buhay, sakto lang din yung kinikita. Pero sana naman kahit pa paano, 3 sila na anak. Ako nga mag-isa lang, pero kahit pa paano gagawin ko lahat para sa nanay ko nung nabubuhay yun. Nung na-hospital yung nanay ko sa Isabela, hanggat kaya, mabuhay lang. Sige lang, kahit maubos ang kung ano man yung pinag-iipunan ko sa future ng pamilya ko, sige lang. Basta, kasi ang buhay, isa lang yan, naniniwala ako. Pero yung pera, maraming beses mong pwedeng kitain yan, di ba, Nay? Opo. Ang buhay ng tao, hindi na may babalik pag nawala. Pero yung pera, magsikap ka lang, magkakaroon ka ulit. Kaya sana 3 kayong anak, sana naman kahit paano magkaroon kayo ng communication para mag-usap-usap para sa nanay nyo, contribution, kahit man lang baga isang lata ng ma-provide nyo sa kanya once a month, malaking bagay na yon. Pero ito, dahil nandito na din naman tayo sa channel natin, sa lahat din ng gustong magbigay ng tulong para kay Nanay Minerva, kay Nanay Delia, ay pwede kayong kumontak sa amin. Ilalagay ko na lang din dyan yung contact namin para mas mabilis at mabigyan din natin ng tulong si Nanay Delia. Kasi sa ngayon ay sa Diyos na lang siya kumakapit talaga. So sa ngayon, Nanay Delia, kami naman po ay napunta dito. Ang team namin magbibigay po ng kahit kunting tulong sa inyo sa abot ng mga kayanan namin. Kahit paano makabili kayo ng gatas nyo, kung yun po yung sa tingin nyo nagpapataas ng platelet nyo, bumili po kayo. Ha? Ito po na yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pag-ginamit mo po kay Sir Marcos. Thank you, Lord. Wala po yun. Basta bili ka ng mo. Salamat Kailangan po. Unang-una po sa Panginoon ako nagpapasalamat. Kasi Tama. ginamit po kayo. Dapat sa kanya. Opo. Sa kanya lagi ang papurin na ito. Kasi tayo, lang tayo, instrumento lang naman Gusto tayo. ko nga po magbalik sa aking pamamasukan. Ayaw naman po ng aking anak. Huwag na, Nay, kasi kayo po ilang taon na. 62 po. 62 na kayo, hindi na dapat kayo mamasukan. Ang edad nyo dapat ay nasa point na dapat kayo na kayo ay nag-i-enjoy na lang sa buhay. Dahil maiksi lang ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, di ba? Sabi ko, hindi na ako nagkakapasa. Pwede na akong bumalik doon sa aking inaalagaan kasi mahal na mahal ako ng bata. Mahal na mahal ko rin yung bata. Sabi ng mga anak ko, Inay, may pera ka nga. Kung magkakasakit ka na naman, paano na? Kung bumalik, ayun nga, bumalik nga sa akin nung isang walang pasa. Sige, Nay, basta Nay, kung ano may tutulong namin sa inyo ni Nanay Minerva, gagawin po ng team namin sa abot ng mga kaya namin. Salamat po na maraming. Kasi dati tinatanong din namin to si Nanay Delia talaga kung ano yung may tutulong din ng kasi nag-offer nga din ng GMA, pero naunawaan ko na kung bakit ayaw niya magpa-hospital. So ang offer kasi ng GMA, kung may kailangan si nanay sa hospitalization, tutulong sila, pero yun nga, reason ni nanay, ayaw na niya talaga magpa-hospital. Nabalitaan ko nga din dati na parang hirap siya maglakad, kaya nga nung naglalakad-lakad ka dito, di ba? Kaya pinapractice mo maglakad-lakad. Yan nga po Nung yung makilala ko kayo. Yung gayang kataas ng kuwan. Hirap-hirap akong sumampam pa ako. Gaya lang kataas. Minsan mataas yung jeep. Yung kuwan na ng jeep, mataas. Opo. Ito lang nagtitiis po akong masakit ang tuhod ko na parang gagapang ako. Makasimba lang ako. Talaga naman po pinagkakatiwala ko sa Diyos na ang buhay ko eh. Siya lang may karapatan.
Sige, Nay Delia, salamat dahil nakausap namin ikaw ngayon. Kanina nung papunta kami kay Mike, tinawagan ko si Nanay Delia, sabi ko baka sakaling makakapunta dito kay Nanay Minerva. Kasi kami naman, may hinaantay kasi akong munting sorpresa lang naman para kay Nanay Minerva, kaya hindi ako dito makabalik. Kasi gusto ko, ayokong babalik na naman ako dito na hindi ko pa bit-bit. Gusto ko babalik ako dito, dala ko na. Kaya ngayon naman nandito ako sa bahay Nanay Minerva kasi dito ko nga gusto makausap si Nanay Delia. Kaya nandito kami ngayon. Alright, so sige, salamat guys. Basta yan, nakalagay dyan sa lahat naman ng gustong may busilak na puso, sa lahat na may busilak na puso na gustong pabot ng tulong kay Nanay Delia. Nandyan po yung contact information namin. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat na nanonood ngayon. God bless po sa lahat. Salamat po Sir Marcos. Team Marcos, salamat. Wala po naman eh. Lance, naka-GM. Darkest days and there's smoke in the sky, getting higher, higher. I feel the weight of 1,000,000 miles in the fire, the fire. And I've been on my own, lost my way back home, and been blinded from the light. I thought I'd be alright. My time has come, laying all of it down. I surrender, I surrender. Find me in the open, all the good and broken, nothing left unspoken. No, I am here